Peace be with you, mga Holy Lodi. Welcome to Press Pray, ang holiest na gaming channel sa balat ng Earth. Ngayong araw, matutunghayan nyo ang kwento ni protagonist Steve, isang teenager na maaaring katulad nyo ay #feeling confused sa kanyang pananampalataya kay Jesus. Ating samahan si protagonist Steve sa isang informative, collaborative, at most importantly, transformative na spiritual journey tungo sa isang masaganang prayer life. Kaya, ano pang hinihintay natin? Press pray na! In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, Amen. Lord, I love you and I'm thankful to call you my God. Please be with me today and give me my day, my thoughts, and my time. Guide my steps and keep your truths near me. Help me to put others before myself and keep my sights on your kingdom. Amen. In the Father, Son, and the Holy Spirit, Amen. In the name of the Father, and Son, and the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, in these daily gifts which shall but receive from thy bounty through Christ our Lord, Amen. In the Father, Son, and the Holy Spirit, Amen. Father, Son, and the Holy Spirit, Amen. My guardian angel, angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, every this day be at my side, light and guard, you will guide, Amen. Father, Son, and the Holy Spirit, Amen. Wala namang kwenta tong ginagawa ko. Dasal lang ako ng dasal. Kapaka walang kwenta! Walang isay! Walang katuturan! Wala! Ako po, Sino yan? si Iggy. Sinong Iggy? Hindi yung Iggy na yan. Si Iggy ng Loyola. Sino pa ba? San Ignacio? Yung father ng spiritual exercises sa Foundation of Pedagogy ng Ateneo de Manila University? Ano pong ginagawa niyo rito? Secret. Baka naman pwede mo muna akong papasukin, iho. Here's Johnny! Surprise ka, no? Excited na kasi ako makita ka eh. In fairness, I like the rustic motif of your house, Steve. Ano niyo po nalaman yung pangalan ko? Marami akong alam. Sa katunayan, pati na rin yung sinabi mo kanina tungkol sa pagdarasal. Mukhang nahihirapan ka ata, iho. Nga po yung problema eh. Hindi naman po ako hinapan magdasal. In fact, memorize ko nga po lahat ng dasal na meron sa balat ng lupa. Ang problema lang po ay parang wala naman pong silbi lahat ng ginagawa ko. Pish posh, memorized by memory, not by heart. Hindi pagdarasay ang ginagawa mo, Steve. Recitation yan. Ganun po ba, San Ignacio? Kawal ni Kristo, tanggulan laban sa mapanilong tukso, ang bandila ng krusipiho? Please, iho, Iggy na lang. Ang lakas makatanda ng San Ignacio. Pero, alam mo Steve, naiintindihan kita. Ako nga, hindi talaga ako relihiyosong tao dati. Then I took a cannonball to the knee. Halika, may ipapakita ko sa'yo. Kulang po ba sa bahay ko? Sa buhay, anak. May kulang sa buhay mo. San Ignacio. Ops, alam ko na yan. So payag ka nga. Tutulungan na kita. Opo, San Iggy. Ano naman po masagana ang prayer life ko? Di kung ganun, ano pang hinihintay natin? Si Santa Claus? Tara na! What's up mga Holy Lodi? Ako si Kuya Michelle. Get your notebooks and pencil. Up next na ang lesson number 1. How to pray in your own home. Kaya sit back, relax, and enjoy the show. With Jesus, syempre. When you sing, you pray twice. Isa sa mga pinakamabisang paraan ng pagdarasal ang pagkanta! Subukan natin ngayon. Kumakanta ka ba, Steve? Hindi po eh. Nako, walang pakialam ang Diyos kung gaano kakagaling kumanta. Ang mahalaga sa Kanya,
Sumusubok ka. Ito, hiho. Maganda to. Tun, 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 tun. Ha? Yeah. 1, 2, 3. Papuri Hindi, sa parang- Diyos. Alam mo Papuri yun. sa Diyos. Sa kaitaasan. Huwag na lang, Still, wala na siguro, papuri sa Iggy. Diyos. Sige. Ibang kanta. Ito, Humayat Ihayag. Alam mo to, no? Humayat Ihayag. Parang hindi rin, Iggy. Na, 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 na. Hindi ko kaya, Iggy. Sige. Ito, this one's a classic. Ito, alam mo to. Lord! Lord, patawad. Katapoy makasalan. Ayun lang, masaya, diba? Masaya, oo. Parang mukhang bookworm ka rin, Steve, ah. Siyempre naman, Iggy. Kitang-kita nyo naman ang complete manga collection ko ng Naruto. Pero, ng Biblia, marunong ka ba magbasa ng Biblia? Hindi po. O ito. Hindi man kasing haba ng manga collection mo ang Biblia ko. Ito naman ang pinaka-importanting libro sa kwarto na to. Dala-dala ko yun lagi. Pahiram ko muna yan sa'yo. Narinig mo na ba yung pray reading? Medyo bago man sa inyong pandinig, ang prayer reading ay isang mabisang paraan para mas maging meaningful ang inyong mga prayer sessions. Ito ang pagkuha ng mga Bible verses sa Biblia para maging basehan ng inyong pagdarasal. Kumbaga, nakapagdasal ka na at nakapagbasa ka pa ng salita niya. Sa pagdarasal, iho, maaari makatulong ang pagbabasa ng Biblia dahil dito natin direktang nahahanap lahat ng gustong sabihin ng Diyos sa atin. Sa ganitong paraan, parang face-to-face mo siyang kausap. Maraming salamat po sa Biblia, Iggy. Oo. Hiram ha, iho. Hiram. On second thought, iho, meron ang kulang sa bahay mo rin. Sinasabi mo sa buhay ko. Ngayon sa bahay ko na talaga? When will I ever be enough? Well, iho, calm down. Kita ko naman na may farm ka para sa mga alaga mo. May balkonari, pang kape. Pati na rin bookshelves, meron ka, manga collection mo. Pero, meron kang isang importanteng bagay na nakalimutan ata. Bathroom po? Sabi ko lang ho yung gubat rito, so yung Diyos ginagawa ko, ko is... iho, hindi. Ay. Prayer space, ibig kong sabihin. Prayer space. Ano po ba yun? Sa totoo lang, kahit saan naman pwede ka magdasal. Pero sa ingay at gulo ng mundo, mainam na magkaroon ng sariling espasyo ng kapayapaan para kay Jesus. Tandaan mo, Steve, kung sa pag-ibig, willing to wait, sa pagdarasal, dapat willing to make. Willing to make time and space only for the Lord. Hindi naman kailangan grande, kahit sa sariling kwarto mo nga lang. Magandang payo po yan, Iggy. Pero, parang masyado pong maliit yung bahay ko para dyan eh. E di magtayo tayo ng sarili mong prayer space sa tabi ng bahay mo. You have materials? Pero po, Tara. Yung binigyan na ni Iggy si Steve ng mga tips kung paano mas madaling makapagdasal sa loob ng bahay niya, ano naman niya kaya ito gagamitin kapag totoong buhay na? A Holy Lodi, your ears peeled and your pens ready. Next na ang lesson number 2, Tips of Prayer. The secret of change is to focus all of your energy not on fighting the old, but on building the new. ha? A wonderful quote by paring Socrates. You know what, Iho? Halika. Aalis na naman po tayo? Oh, building on the new nga, di ba? It's time for a change of scenery. Steve, anak, marami pang types ng prayer na hindi mo nalalaman. Okay namang yung mga Aba Ginoong Maria mo or prayers before meals, ngunit hindi lang yan ang paraan kung paano tayo maaaring makipag-usap sa Panginoon. Tumingin ka sa paligid mo.
Maghanap ka ng isang bagay dito na natutuwa kang makita. 君の虜になってしまえばきっ Bukod と sa akin. Hindi ko po talagang pagmasdan ang kapaligiran. Napakalawak po kasi ng tanawin sa labas ng bahay. Tipong nakaka-relax po sa pakiramdam. See, you're doing it already. Contemplative prayer tawag dyan. Being aware and in awe of God's divinity. Lahat to, Steve, lahat na meron tayo, bunga yan ng pagmamahal ni Kristo. Kaya kahit yung simpleng pagpapasalamat at pagiging amazed mo sa kapaligiran na nilikha niya, para ka na rin nagdarasal. Oh, ganun po pala. Oo. Mayroon rin naman tinatawag na devotional prayer. This is simply talking to God in order for us to grow in faith. At yan, Steve, ang tingin kong kulang sa buhay mo. Tandaan, prayer is communicating with God. Devotion is a certain feeling for God. Kung walang isa, hindi masyado mabisa. Kaya tayo nagdarasal para lumalim ang ating debosyon para kay Kristo. Kaya kung walang emotion at passion sa motion ng devotion ng iyong mission, may mali roon. I see, I see. Nakikita ko yun. Kumain ka na ba? I'm asking as a friend, of course. Medyo gutom na nga po ako, Iggy. Dear Lord, sana po makakuha ako ng fish ngayon. Samahan na rin po ng enchanted book kung gusto nyo. Amen. Aha! Supplication prayer. Aha? Ano ho? Ang sabi ko, supplication prayer. Yung ginawa mo kanina, ayun. This is the type of prayer wherein we humbly ask for God's graces and blessings. Isipin mo na lang ikaw pag Pasko sa mga ninong at ninang mo. Kaya I suggest, gumawa ka ng sarili mong prayer list para alam mo kung ano-ano yung mga pinagdarasal mo. Oh, bakit parang malungkot ka, iho? Hingi ko naman po eh. Ito lang binigay niya sa akin. Ay, hindi binibigay sa atin ni Lord lahat ng hinihiling natin. Dahil sa tingin niya, hindi naman natin ito kailangan. Mabubusog ka pa sa enchanted book mo. May tamang panahon para sa lahat ng bagay. At si bro lang ang nakakaalam nitong lahat. Huwag kang mag-alala, ipagdarasan na lang kita para makuha mo yung enchanted book. Intercessional prayer. Close enough. Interpreter prayer. Intercessory, iho. Intercession or intercessory prayer is the act of praying to a deity on behalf of others. For me, isa ito sa mga pinakamagandang uri ng dasal. Oh. Hindi ko na po natutunan bagong uri ng mga dasal ngayon. Surely, wala na pong iba, di ba? Actually, may isa pa. Ano ba po yung isa? Tara, iho. It's time to take you home. Dito na nga ba magtatapos ang informative, collaborative, at transformative spiritual journey ni Steve tungo sa isang masaganang prayer life? Hold on to your seats, kids. Last but not the least, lesson number 3. The purpose of prayer. Hindi naman po ganito kalaki yung bahay ko nung umalis tayo kanina. Anak, simbahan to. We'll go back to your house in a while. In the meantime, dito muna tayo tatambay sa tahanan ni Jesus. Sa tahanan nating lahat. Nakikita mo yung mga villagers na yan? Yan yung tinatawag nating collective prayer. Kung yung intercessory prayer is praying for others, yung collective prayer naman, praying with others. Ika nga ni paring Matthew 18, verse 20, prayer with the community
is most powerful. For the Lord himself said, where two or three are gathered in my name, I am in the midst of them. Iggy, huwag ka ma-offend ha. Very informative naman mga sinabi mo. Pero, medyo di ko pa rin talaga gets kung bakit kailangan ko tong gawin eh. Why do we pray? Magandang tanong yan, Iho. I thought you would never ask. Siguro I need help from my friends behind the screens. Cams? Thank you for that very wonderful question, San Iggy. So, Steve, bakit nga ba tayo nagdarasal? So, para sa akin, nagdarasal tayo dahil ito ang isa sa mga pinakamagandang paraan ng pagpapakita ng ating pananampalataya. Now, as much as praying is a personal thing, it's also an act of worship, no? Para rin to kay Christ, no? As much as para to sa atin. Bakit? Kasi pag nagdarasal tayo, nagpapakita tayo ng dalawang bagay. Paniniwala at pagtitiwala. Magkaiba yun. Pero pag pinagsama mo yun, ang ibig sabihin nun ay pananampalataya. Believing and trusting. Bakit? Paano? Pag nagdarasal ka, naniniwala ka, you believe that there's someone listening to your prayer. Diba? Naniniwala ka na may nakikinig sa'yo. At nagtitiwala ka, you trust na yung sino mang nakikinig sa'yo, isasagutin yung mga panalangin mo. Diba? In the best way possible. In the way na tingin niyang para sa'yo. So, Steve, ang isang pananampalatayang Kristiyano, kung walang pagdarasal, hungkag. No? Gaya nga ng sabi mo kanina, Mangaysay! Walang katuturan! and I thank you. Alam mo Steve, upang maunawaan talaga natin kung bakit ba tayo nagdarasal kay God, dapat muna nating malaman na ang prayer ay isang conversation with God. At nakikipag-converse tayo kay God dahil meron tayong desire na mapalago yung relationship natin sa Kanya. Kagaya ng sa isang friendship, ang tunay na relationship sa isang kaibigan na hindi nakabase sa mga pangangailangan o kung ano yung makukuha natin mula sa isa, kundi sa pagmamahal. At dito, ang Panginoon ay ang ating kaibigan. At nagdarasal tayo sa Kanya dahil mahal natin siya at nais nating mapalago ang ating relationship sa Kanya mula doon sa pareng pagmamahal na yun. Prayer can be used to get to know two people, God and yourself. God, malamang, kasi you're talking to Him mismo through that prayer. And nalalaman mo slowly but surely ano talaga yung silbi niya sa buhay mo. And most importantly, yourself. Because through prayer, you're getting to know your innate desires, the things that you really care about, and stuff like that. So, just keep praying for the sole intention of strengthening that relationship with God and yourself. Hey Steve, I hope you learned a lot with Sanegi. And I guess I just want you to remember just a few things. And that is that prayer is not a show, it's a conversation. We don't pray because we want to be remembered as holy or to be seen as holy, but rather we want to be holy. And one of the better ways we can do that is to have a dialogue or a conversation with God. This conversation with God, a heartfelt conversation with God, leads us to a very good understanding of our life. Especially with someone that, if we're speaking with someone that gave us our life in the first place, it gives us a sense of humbleness. It gives us the ability to, discern stuff. And it's one of the great things about prayer. And I want you to remember that. Bye, Steve. So, panghuling payo ko lang naman. God is everywhere. At totoo yun. Pero, how do you feel God's intimate presence? Kasi even though God is everywhere, hindi mo siya kaagad-agad na mararamdaman. In order to feel God's intimate presence, you really have to make the conscious decision to feel His intimate presence. And how do we do that? Well, only by creating a deep personal relationship with God. Pero paano yun? How do we do that again? Through prayer, of course. Prayer is your way of showing God time and effort and your desire to create a personal relationship with Him. And with that,
He'll manifest in everything that's going on in your life. Kumbaga ang pagdarasal, kailangan parang kanta nung Carpenters, di ba? Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Wow. Thanks, guys. All this time, I've been taking prayer for granted. Life felt empty. Hindi ko man lang na-realize ang true essence ng prayer. Until now. Hindi ko makakalimutan mga pabaon nyo, pangako. Especially sa'yo, Iggy? Iggy? Iggy! Ignatius! Asan ka? Iggy? Akala ko hiram lang. Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto kono natsu wa jujitsu suru no modo Uwasa no dreaming ga wasurenai de Demo kimochi wa tsutaete shimaeba itsuka kono yume wa samete shimau darou na Aoi kage ga yureru machi ga to 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Girl 忘れないででも気持ちは伝えてしまう